Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 2 kaso ng MPOX na itala sa BARM. MMDA mas hihigpitan ang no contact apprehension policy sa EDSA at C5 Road. BBBM ipinag-utos ang courtesy resignation sa mga opisyal ng gobyerno. Pag-aaral ng Korean language ng mga pulis, nais ipatupad ng PAO. Filipino actors Dolly De Leon, John Briones, kabilang sa cast ng Avatar: The Last Airbender. At US President Trump nilinaw ang umano'y peking impormasyon ukol sa white genocide sa South Africa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Kinumpirma ng Bangsamoro Health Ministry ang 2 kaso ng monkeypox o mpox sa Maguindanao del Norte nitong linggo. Isa sa nakarecover ng pasyente ay ang 59-year-old na babaeng mula sa Sultan Kudarat at ang isa naman ay 28-year-old ding babae mula sa Dati Odin Sinswat. Habang 6 na potensyal na impeksyon pa ang kasalukuyang binabantayan sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at hinihintay pa ang confirmatory testing mula sa Manila's Research Institute for Tropical Medicine. Samantala, sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng isang motovlogger na si Yana kaugnay ng insidente ng road rage sa Zambales. Bukod dito, guilty din ang motovlogger sa paggamit ng motorsiklo ng walang side mirror na may multang 5,000 pesos. Sinisingil rin siya ng LTO ng 2,000 pesos sa kanyang reckless driving. Matatandaang naging viral ang naturang vlogger matapos ang delikadong pag-overtake nito sa isang SUV na kanya ring pinag-initan ng ulo. Dumating na sa Medina, Saudi Arabia ang first 376 na Pinoy na nakatakdang dumalo sa taunang Hajj pilgrimage. Gaganapin ito sa June 4 to 9 na inaasahang magiging present ang milyong-milyong Muslim sa buong mundo. Ang Hajj ay ang sagradong paglalakbay na ginagawa ng mga Muslim patungo sa pinakabanal na lugar na Kaaba sa Mecca na itinuturing na isa sa 5 pillars ng Islam. Mas hihigpitan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang implementasyon nito ng No Contact Apprehension Policy sa kahabaan ng EDSA, C5 at ibang kalsada na sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, magkakabit ang ahensya ng karagdagang mga CCTV cameras para mas mapaigting ang implementasyon ng naturang pulisiya. Nakatakdang simula ng pagkakabit ng mga CCTV camera sa Lunes, May 26. Sa ating ulat panahon, tuluyan ang nalusaw ang namumuong LPA kamakailan sa Palawan. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone na lamang ang natitirang nakakaapekto sa Mindanao. Samantala, easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senado nakatakdang mag-convene bilang impeachment court sa June 3. DSWD pinasinayaan ang mobile clinics at water stations sa ilalim ng Love for All program. Pag-aaral ng Korean language ng mga pulis nais ipatupad ng PAO. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.